Mag-unang break natin, ang tanong siguro, nung ibang mga nalilito sa sitwasyon ngayon at sa mga kritisismo sa umiiral na sistema ay, bakit hindi ba kayo, wala ba kayong utang na loob sa martyrdom ni Ninoy Aquino? Hindi ba martyr yan para sa pagbabalik ng demokrasya? Ano ba kayo? Ka-Ferdy? Well, yan nga ang malaking problema natin, hindi nagkakaroon ng objektibong pagsusuri sa kung sino ba talaga si Benigno Aquino Jr. For the information of everybody, siya po ay anak ni Benigno Aquino Sr. na founder ng Kalibati o Kapisanan sa Pagbabago ng lipunan. Panahon ng Hapon ito na ito yung mga collaborator ng Hapon. At sila ay nagtayo ng Bigasang Bayan o BIBA na kung saan sabi nila ikabubuti raw ito ng bayan, subalit napunta lahat ng bigas sa Japanese Imperial Army at napilitang kumain ng kastanyog ang mga Pilipino. Anong kastanyog? Kastanyog, yung pinaghalong kastanya sa tsakanyog. Ngayon, ang nangyari pa po sa atin ngayon, dahil sa gustong makabawi nung anak at mawala yung stigma ng Japanese collaboration nung kanyang ama, nakipag-collaborate naman sa mga Amerikano at inamin niya mismo sa ilang interview na siya ay nagtrabaho para sa mga CIA, sa Central Intelligence Agency, particularly sa destabilization against Sukarno. At ang isa pa pong dapat nating alalahanin na nangyari noong August 21, 1971, yung Plaza Miranda bombing, na siya lang po ang katangi-tanging mataas na officer ng Liberal Party. If I'm not mistaken, he was the Secretary General and he was supposed to be the MC. Siya po ang wala doon. Pagkatapos pong sumabog at saka siya dumating at kagad niyang binintang kay Marcos ang pagsabog sa Plaza Miranda. Samantalang sabi ni Senator Eddie Ilarde, it must have been the ideologues. At sabi nga ni Senator Ilarde, pinagalitan pa siya ng partido. Bakit mo sinabing ideologues? Dapat binintang mo kay Marcos. Ngayon, ang isa pa pong dapat nating alalahanin, yung role ni Ninoy sa pagkawala ng Saba, na siya sanang magsasalba sa ating bayan sapagkat napakayaman po niyan sa langis. At ngayon po, ang mga Pilipino, domestic helper at mga prostitutes sa Malaysia, it could have been the other way around. Baka yung mga Malaysians ang domestic helper dito. Kung hindi po binuking ni Senator Aquino sa kanyang privilege speech na lulusubin ng Armed Forces of the Philippines yung Saba para mabawi sapagkat ninakaw ng mga Malaysians at ng mga British mula sa ating teritoryo. So marami pong mga bagay na dapat nating suriin. At si Cory Aquino naman po, huwag nating kalilimutan na binalik niya yung Meralco sa Lopezes at magmula noon ay tumaas na ng tumaas ang presyo ng kuryente natin. At nagkaroon po ng katakot-takot na brownout sapagkat hindi niya pinaandar yung Bataan Nuclear Power Plant na lumindol noong 1990 sa pinakamalakas na lindol ni hindi man lang nagasgas. Nung sumabog ang Pinatubo ni hindi man lang nagasgas. At prinoklama ng United Nations International Atomic Energy Agency yung clone ng nuclear power plant na yan na one of the safest and most efficient in the world. Unfortunately, it's not in the Philippines. So, ibig sabihin, itong nuclear power plant na ito, the very least sana hindi niya binayaran yung utang. Binayaran pa rin po yung utang samantalang hindi ginamit. At naglaganap po ang paggamit ng mga generators noon, yumaman si Aboitiz. Okay. Bago sa break, taon-taon, since 1986, binubuhay itong martyrdom ni Ninoy Aquino. What's your reaction? Maybe 10 seconds. Well, sabi ni Renato Constantino, he is the greatest American hero. At ngayon, napapakinabangan pa ng mga Amerikano, yung mga PR firms na hinire ng Malacanang, para makalimutan yung paghihirap ng taong bayan. Na 28 years na tayong pinapahirapan itong walang habas na contractualization of labor, walang habas na pagtaas ng presyo ng bilihin, walang habas na paniniil sa pamagitan ng pagpapanatili ng sweldo na sa napakaliit na antas na hindi kayang bumuhay ng pamilya. Okay, we'll take this break now and we'll get the impressions of others on how Ninoy's martyrdom, so-called, is used in making the people forget their crisis. So we'll take this break muna.